So, hello guys. So, the next problem tayo ng ideal reheat runtime cycles. So, continuation lang to guys. Problem number 2 to. So, a reheat cycle with two stages of reheating. Two stages. Dalawa daw yung reheater natin, no? So, is executed with steam expanding initially from 20 megapascal. At point 1, 20 megapascal with a temperature of 540 degrees. So first, identify mo muna kung superheated nga ba to. So, using what? Table number 2. So, 20 megapascal and 540 degrees Celsius. So, table 1 yan. So, hanapin natin table 2. Yan, table 2 yan, no? Kaso hanapin mo yung 20 megapascal. Ito, 20 megapascal to. Ito, diba? 20 megapascal. So, anong gagawin natin dyan? Ito, 20 megapascal is 365.81. Yan, 365.81, no? So, ibig sabihin, mas malaki yung given natin. Ito yung given, ito yung sa table. Desaturation. So, gets guys? So, ibig sabihin, pag malaki yung given, ito ay superheated. So, punta tayo ng table 3. Table 3, superheated to dahil mas malaki yung given. Gets guys? So, punta tayo ng table number 3. Table number 3 at 20 megapascal, 540 degrees Celsius guys. $20 megapascal, hanapin natin na table 3. So, ito, table 3 yan. Kaso, hanapin mo yung 20 megapascal. Saan makikita yun? Yung dito. Ito. Hanapin mo yung 20 dyan, 20. So, wait lang, hinahanap natin, no? $20 megapascal. So, wait, medyo mahaba-haba to, men. To, 20. 20, di ba? Kung makikita nyo guys, 20 to. So, nung sinabi sa problem, with what temperature kasi? 540. So, hanapin natin yung 540 dito. 540, hanapin natin, no? Ito to, 540. So, 540. So, game. Hanapin natin yung enthalpy dyan, guys. Ito yung specific volume. Internal energy, enthalpy, at entropy. So, ito yung kukunin natin. Enthalpy. Gets ba, guys? So, 3363.5. Wait lang, no? H1, 3363.5. Tapos, ano yung S2? Ay, S1 pala, 6.2982 kilojoule per kilogram, kilojoule per kilogram Kelvin. Huwag nyo na lang kalimutan yung units. So, meron na tayong 0.1. So, proceed tayo sa 0.2. So, pag ginwrap natin yan, ito yung constant pressure with 20 megapascal. Since superheated yan, dito yan sa labas. Ito, at 0.1. Then, bababa yan. Ano sinabi sa problem? The two reheater pressure are 3.8 and 0.97. Tapos, aangat yan bigla. Ito na yung reheater natin, yung 0.3. Yan yung first reheater. Ito kasi yung second points. So, bababa ulit yan. So, yung first reheater natin, yung number 3. Ano daw yung pressure niya dyan, guys? 3.8, di ba?
Kung 3.8 yung pressure ng 3, ito ay constant volume. Ito, yung kulay pulang ginuhitan ko, yung nakaganyan, no? Yan ay constant pressure. Na yung pressure niya dyan is what? Pressure 2 is also equals to 3.8 megapascal. Gets? So, proceed tayo sa 3.8 megapascal. Then, wait. Pressure 2 of 3.8 megapascal with S2. So, yung S2 niyan guys is what? Constant entropy. From point 1 to point 2. Ito ay constant entropy. Ang S1 at S2 ay equal. So, S2 nito is 6.2982. Gets guys? So, punta tayo ng 3.8 megapascal at table 2. Ito. So, dito, punta ka dyan, no? 3.8 megapascal at table 2. Tandaan yung entropy na guys, 6.2982. Ko-compare natin yan, titingnan natin kung superheated. So, table number 2 at 3.8 megapascal. Ito. Ayan, no? Ito guys, oh, kita ba? 3.8. Yan, 3.8 yan, no? So, anong titingnan natin? Yung entropy. So, 6.2982 yun, di ba guys? So, 6.2982. So, tingnan natin. So, ibig sabihin, yung entropy natin na 6.2982 is malaki sa lahat ng binilog kong ito. So, ibig sabihin guys, na yung ano natin dyan is what? Is constant. Ibig sabihin nito guys, ito ay superheated dahil mas malaki siya. Gets ba guys? So, punta tayo ng table number 3. Punta tayo ng table number 3 niyan guys. With 3.8 megapascal. Wait lang, no? Hinahanap natin yung 3.8. Hanapin natin 3.8 guys. So, wait lang. Matagal-tagal talaga to guys. Tiyagayin nyo lang. Ito, 3.8. 3.8 megapascal. So, wait lang. 3.8 megapascal. Ano kasi entropy natin dyan? 6.2982, di ba? So, hanapin natin yan, guys. Hanapin natin yung entropy dito, 6.2982. So, wait lang, hanapin natin. 2982. So, ibig sabihin, dito yan sa dalawa. Dito siya pumapagitna. So, susulat natin yan to. Etong binax ko, guys, tandaan natin yan. Ito yung enthalpy at ito yung entropy. Dahil ang 6.2982 is wala dito, ibig sabihin yung 6.2982 is nandito sa gitna nito. Gets guys? So, kokopyahin lang natin yan. Ito yung enthalpy, ito yung entropy. Gets? So, sana naintindihan nyo guys, no? So, ito yung tinatawag nating interpolation. So, wait lang. So, h tapos x na 6.2982. Tapos yung s natin na nakita natin kanina is 6.2925. Tapos yung isa is 6.3191. Gets guys? Tapos yung enthalpy natin is 2910.1. Tapos 2924.9. Kinopya ko lang no guys. Ito, ayan o. Kinopya ko lang yan no. Ito, tsaka yung 6.2925, tsaka 6.3191. Kinopya ko lang yan guys, no? Walang papalito, men. So, sana naintindihan pa rin, men. So, game, proceed na tayo sa ating interpolation sa dalawang to.
Yung lalagay natin gitna nun, yung 6.2982. Tapos makukuha natin yung enthalpy niya dito. Yung nasa gitna. Gets? So, punta tayo ng... Yan. Pag in-interpolate mo yan using what? Higher minus middle, higher minus lower, higher minus middle, higher minus lower. So, makukuha natin enthalpy dyan at 2. Dito na lang, guys. Is equals sa 2913.2714. Yan. So, sana na-gets. So, yan yung enthalpy natin, no? So, proceed tayo sa point 3. So, at point 3, ano sinabi sa problem, no? So, 3.8 megapascal and 0.97 megapascal, yun yung reheater natin. So, ibig sabihin yan, guys, na yung... Wait lang, ayaw mapalitan yung ballpen. Yung point na to, guys, yung point 3 is 3.8 megapascal yan. Yan yung reheater natin, no? Eto, wait. Anong point na ba tayo niyan? Point 3. Etong point 3 na to is 3.8 megapascal. Tapos, kung babasahin mo, steam leaves each reheater. So, ibig sabihin yan, at point 3 is 3.8 megapascal with a temperature of 540 degrees Celsius. Temperature 540 degrees Celsius. So, punta ka ng table number 2. Ko-compare natin kung superheated nga ba to o hindi. So, table number 2 tayo. Ayan o, 3.8 megapascal, guys. Ito. So, ibig sabihin, guys, mas malaki yung given natin, 540, di ba? So, mas malaki siya dito. So, ibig sabihin, superheated to dahil mas malaki yung 540. Kung malaki yung given mo, superheated yun, no? So, hanapin natin 3.8 megapascal niyan. Ito, 3.8 megapascal, no? So, wait lang. So, 540 degrees Celsius. So, hanapin natin. Ito yung 3.8 na. Baka malito kayo. So, hanapin lang natin yung 540 dyan, boy. Ito, 540. So, ito yung kukunin natin, yung enthalpy at entropy. Gets, guys? 7.2311 at 3538.8. So, sulat na natin yan. So, entropy of S3 and H3. So, wait lang natin, guys. Naglo-loading. Ano yung S3 natin, guys? 7.2311. At ang H3 is 3538. So, gets, guys? So, punta na tayo ng point 4. So, paano natin malalaman yung point 4 dyan, guys? Ito, point 4 yan, di ba? So, ibig sabihin, guys, kung mapapansin nyo, guys, yung linya, di ba? Ito yung point 3. Tapos, bigla siya sa point 4. So, constant entropy since straight line lang, no? Pag ganito, guys, constant pressure. So, ibig sabihin, ang S3 at S4 is same lang entropy. Yung entropy, yun yung letter S. 3538.8. So, anong gagawin natin yan, guys? Yun yung number 4, di ba? So, tutuloy natin tong graph. Oops. Wait lang, guys.
So, linisin ko lang guys. Gets naman guys na yung 0.4 at 0.3 is constant entropy. So, wait lang guys. Chill lang kayo dyan, boy. So, ito yung 0.5. Tapos, bababa yan. Papasok yan sa loob. So, 0.3, 0.5. Ano yung 0.5 natin? Ito yung reheater 1, reheater 2. Ito yung reheater 2, 0.97 megapascal. Gets guys, 0.97 daw siya. Then, yung 4 to. Tapos, ito yung 5. Constant pressure yan, guys. With the pressure of 0.97 megapascal, di ba? So, ibig sabihin yan, yung 0.4 is 0.97 megapascal, guys. megapascal. So, punta tayo ng 0.97 megapascal, guys. At what table? Table number 2. So, doon tayo pupunta niyan, no? Table number 2, guys. Nagloloko talaga yung app na to, guys. So, puro loading. Table number 2 is 0.97 megapascal. Ito, 0.97, di ba? So, hanapin lang natin yung entropy niyan, guys. Ito yan. Ito. Tsaka to. So, ano yung given entropy natin at 0.4? 3538.8, guys. So, punta na ng 3538.8. Oops. Wait. Hindi siya 3538. Constant entropy S3 is equal sa S4. So, 7.2311. So, 7.2311. 7.2311. So, ibig sabihin, mas malaki yung given, superheated siya. Kesa sa mga nakabilog na to, di ba? Maliliit lang yan, mas malaki pa rin to. So, punta tayo ng superheated. 0.97 megapascal at superheated. Ang meron lang guys is 0.96 at 0.98. Wala siyang 0.97, no? So first, punta muna tayo na 0.96. Ito, 0.96 yan. Hanapin natin yung 7.2311 na entropy. So, ito siya, di ba? Na ito yung nasa gitna ng 7.2311. Yan. So, kukunin natin yan, no? Sulat na natin yan sa papel, guys. So, wait. Wait lang. At pressure of 0.97. Oh, hindi pala 9. Tama ba? 97. Ay, 96 pala. 96 yun. Pressure of 0.96. 1 H tsaka S. So, ano yung H natin? Dun sa binulog ko kanina, 3094.8 at 3116.1 at 7.2517, 7.2162. So, ang pinapahanap is 7.2311. Pag in-interpolate mo yan guys, at H 0.96 megapascal, ang makukuha mo dyan is what? 3103.7400 kilojoule per kilogram. So, punta naman tayo sa pressure na 0.98.
Ito yung enthalpy at entropy. So, punta tayo dun. Ito yung sinulat ko kanina, no guys. Ito, sa 0.96. So, proceed tayo ng 0.98. Ito, 0.98 to. Hanapin natin 7.2311. So, walang 7.2311. Ito lang, nasa gitna. So, kokopyahin ko lang yan, no? Yan. Ito, itong nakabox. Kokopyahin ko lang yan sa papel. So, kopyahin ko na, no? So, wait lang. 3094.4, 3115.6, 7.2417, 7.2311, at 7.2061 guys, gets? So, kokopyahin ko lang yan guys. Kunin mo yung interpolate mo yan guys. Pag na-interpolate mo yan, ang makukuha nating value dito is what? 3109.2876 guys. Na-gets? Yan yung 0.98 pressure. So, ang pinapahanap yung sa 0.97, di ba? So, gawa tayo ulit ng graph. Table pala, sorry. Pressure ito. Tapos, ito yung enthalpy. 96, 97, 98. Sa H na 96 is 3103.474. At dito naman is what? Unknown to, unknown. 3109.2876. Ito yan, 0.98 pressure and 0.96. Lalagay mo lang siya dito. Tapos yung 0.97 is wala pa. Pag in-interpolate mo yan, makukuha mong value na 0.97, which is yung H natin at 0.97, yan yung H. 4 is what? 3106.5138, diba guys? Yan yung value natin ng enthalpy 4 at 0.4, no? So, sulat ko na dito, no? Enthalpy at 0.4. 3106.5138. Enthalpy 4 natin yan. So, punta tayo ng 0.5. Wait lang. So, at 0.5 guys, ano yung point natin dito? Then, the condensation occurs at 60 degrees Celsius. So, mamaya na yun guys. Punta muna tayo ng 0.5. Yung 0.5 natin dyan guys is what? 0.97 yung pressure niya. Yan yung reheater number 2 eh. Ayan o. Reheater number 1, reheater number 2. So, wait lang. Murahin ko lang guys. So, ibig sabihin yan, 0.97 megapascal siya. Saan natin siya i-compare? Sa temperature na 540 degrees Celsius. Kasi doon lumabas. Guys, gets? So, 0.97 and 540 degrees Celsius tayo. So, at 0.5, at 0.5, 0.97, and 540 tayo. So, wait lang guys, naglo-loading. Talagang puro loading siya guys. Suggest kayo ng any apps sa panulat na hindi puro loading guys. Mahirapan tayo dito. Ngayon pa lang nahirapan na ako. 97 megapascal, temperature of 540. Punta ka muna ng table 2 yan. Table 2. 0.97 and 540. So, 0.97. Tama ba? 0.97 ako. Ito. Kung mapapansin nyo, mas malaki yung 540. Ito yung given kesa dito. Ibig sabihin, mas malaki yung given, superheated. So, 0.97.
So, walang 0.97, di ba? 0.96, 98 lang yung meron. So, saan tayo kukuha ng 0.97? Kukuha tayo ng 0.97 saan ulit? Sa interpolation, no? So, hanapin natin yung 540 degrees. Ito, 540. Ito yung 0.96, di ba? So, hanapin natin yung 540 dyan. Ito yung 3566 at 7.812. Yan yung kukunin natin sa point ng pressure na 0.96, no? So, wait lang na eh. Wait lang guys, ayaw malipat. Wait lang guys, ayaw malipat talaga. Ayan o. So, sulat natin yun, no? Gawa muna tayo ng table, guys. Yung binilog ko kanina, 0.96 yun. Ito, pressure, 96, 97, 98. So, enthalpy and entropy. Ano yung binilog natin sa 0.96, guys? 3566.0 tsaka 7.8912. Tapos yung sa 0.98, wala pa tayong binilog. Sorry no guys, puro loading oh. Forward nyo na lang pag ganyan guys oh. So, sana yun? 0.98 ito. 0.98 ng 540. Hanapin natin yung 540 dito. Ito. So, sa pangatlo. Ito. Tsaka ito. Guys. Gets guys. So, sulat mo lang yan. At pressure 0.98. Ano yung pressure natin? 3565.8. Tsaka 7.8815. Pag in-interpolate natin yan, yung H5 makukuha na natin, tsaka yung S5. So, by interpolation, makukuha natin dyan is what? 3565.9000 at 7.8864. Gets guys, that is the 0.5. So, 0.6 na tayo. Ang dami boy. So, ito 0.6. 0.6 yan. Yan na yung sa condenser guys, no? Sa 0.6. Gets ba? So, punta na tayo. Ayan o guys, puro loading. Nakakatamad mag-video. Konti na lang, papatayin ko na to. Oh. Hindi na siya naglo-loading palagi. Magpapalit lang ako ng ballpen guys, maglo-loading lang. To. Tapos, aangat siya dito. Then, constant pressure. So, itong point na to, 0.7. Ito yung boiler. Ito yung 0.6. Kaso sa 0.6, sinabi sa problem, di ba? Condensation occurs at 60 degrees Celsius. So, yung temperature niya daw dito, 60 degrees. Punta tayo ng table 1 yan. Table 1, 60 degrees. Ito yung pressure natin yan. 0.19940. Wait. $199 megapascal with a temperature of
60 degrees Celsius. Pero guys, kung mapapansin nyo, from 5.5 tas bumaba ng 0.6 constant entropy yan. So, pares sila ng entropy sa S6. Ito, copyahin mo lang yan guys, 7.8864. Gets guys? So, ano pang susunod natin dyan guys? Hanapin natin yung SF at SFG at the temperature of 60 degrees Celsius to get the value of X. Ito, sulat mo lang yan guys. So, ito yung SF tas SFG. Gets? So, wait. SF tas ito yung SFG. So, to get the X is what? S6 is equals to SF plus X SFG. Derive mo yan, makukuha nating X is S6 minus SF over SFG. So, the X is what guys? Substitute mo yung value ng S6, 7.8864 minus 0.8312, yun yung SF, over ng SFG, 7.0784. X is 0.9967 guys. Kung 0.9967 yan guys, so malapit na siya mag-superheat. Yung moisture niya lang na nito guys is 1 minus 0.9967. Yun yung makukuha mo moisture, which is konti na lang, di ba? So, ang goal ng reheater is to reduce the moisture. So, sana tayo? Kunin natin yung H6. Paano natin makuha yung H6? Using HF plus X HFG. So, H6 is equals to... Uy! Wait. Balik natin, na-erase ko. So, hello guys. So, eto yung H6 natin, no? So, hinahanap natin sa H6 yung HF tas HFG. So, makakuha na tayo ng H6 dyan, guys. Ito, HF is what? Plus, ito yung X. Yung X natin, wait, may value na pala tayo ng X, which is 0.9964. Ito yan. Tapos yung HFG, sulat lang natin. 2358.5, diba? Sana nag-iintindihan nyo na guys. Ito yung H6 guys. Pag sinolve mo yan, 2601.8470 kilojoule per kilogram guys. At ang 0.7 guys is ano? So, tingnan nyo, pag 0.7 guys, palaging tumatama yan sa saturated liquid line. So, ibig sabihin yung 0.7 guys is what? Yun yung HF. HF is equals sa H7. Yung AF means fluid. So, tumama siya sa saturated liquid line. Ang saturated liquid line, yung ganito, yung bundok. Tapos, ito yung liquid. So, HF is equals to H7. Ito yung HF, di ba? 251.13. Tapos, kunin na natin yung specific volume sa fluid. So, paano yun? Punta ka lang sa table, guys. So, table, eto. So, 1.0172. Gets, guys? Magta times 10 raised to negative 3 tayo dyan, diba? Sana naintindihan nyo na to, guys. Panoorin muna natin yung first video natin, guys. Yung steam properties. So, gets, guys? Meron na tayong 0.7. So, okay na lahat. Meron na tayong lahat ng points. Ang dami-dami, diba, guys? So, for the letter A, guys, ideal cycle or of steam, find the QA and E cycle. QA and E cycle tayo. So, wait. QA tsaka E cycle yung pinapahanap, diba guys? So, game.
So, QA tayo. QA is equals to H1 minus H boiler, di ba? Plus H3 minus H2 plus H5 minus H4. Yung H boiler, saan natin makuhanap yan? Dito. H boiler and H7. Work pump is equals sa H boiler minus ng H7. So, H boiler is equals to work pump plus H7, di ba? Palitan mo lang to ng eto, oh. Minus H3 minus H2 plus H5 minus H4. H1 minus H2 minus H3 minus H4 plus H5 minus H7 minus work of the pump. Ito na yung heat added natin, no? Distribute lang lahat yan. Pag heat added, mayroon siyang pump. So, paano makukuha yung work pump, guys? So, sa formulang approximate pump work. Work pump specific volume ng P, pressure higher minus pressure lower. Ano yung specific volume, guys? So, ito yung specific volume. Wait. 1.0172 times 10 raised to negative 3 cubic meter per kilogram. Ang pressure higher, guys, yun yung nabanggit sa problem, which is 20 megapascal. Minus pressure lower. Ano yung pressure lower? Pressure ng 60 degrees Celsius, guys. Ano yung pressure niyan? So, wait lang na. Pakita ko sa inyo. 60. Pressure niyan. Ito, 0.19940. Yun yung pressure lower natin, no? $1.9940 mega Pascal, guys. Gets? So, after ng pressure lower, guys, is what? Conversion na tayo niyan. Ito, 1 megapascal equals to 10 raised to 6 pascal times ang 10 raised to 3 pascal is 1 kilopascal times ang 1 kilopascal is 1 kilonewton per meter squared, di ba? So, cancel to. Ito rin cancel. Kilopascal cancel na 1 kilonewton per meter squared. So, cancel to. Cancel. Meron tayong matitirang 1 meter. 1 meter times the kilonewton is kilojoule per kilogram. Ito yung kilogram. So, ibig sabihin yung work pump natin is kilojoule per kilogram. Pag sinolve mo yan, guys, using your calcu, 20.3237, guys. So, yan yung work pump natin, 20.3237. So, gets, guys. So, QA tayo. H1. Ito, sundan lang tong formulang to. H1, 3363.5. Yan yung mga nahanap natin kanina. 2913.2714 plus ng H3, 3538.8 minus H4. Ano yung H4 natin? 3106.5138. So, sa H5 na tayo, plus H5, 3565.9,000 minus H7 is 251.13 minus work pump 20.3237. The heat added is what? 4176.911 9611 kilojoule per kilogram. Ulitin ko, 4176.9611 kilojoule per kilogram, guys. Ito yung heat added. To get the efficiency of the cycle, E cycle is equals to work net all over heat added. Ang work net is equals to work turbine minus work pump all over heat added, di ba?
So to get the work turbine guys, paano? Ganto. Wait lang na H1 minus H2 plus H3 minus H4 minus work of the pump na nun guys. Plus H5 minus H6 tayo. Minus H6 minus work of the pump. Gets guys? Work of the turbine to. So yung binilo ko yan guys, gamitin nyo yan as formula, no? So ito yan. E-cycle. Work of the turbine minus work pump all over heat added. Ang turbine guys, pinakita ko yung formula. Tapos magma-minus ka lang ng work pump. 3363.5, 2913, 2714 plus 3538.8 minus 3106.5138 plus 3565.9000 minus 2601.8470 minus yung work of the pump. 20.3237 all over the heat added, which is nakuha natin kanina for 176.9611. The efficiency of the cycle is what? 0.4372 guys. Yan yung e-cycle natin, no? So to get the work of the turbine guys is what? Ano yung next tinatanong sa problem? To, wait lang. Basahin ko. Sana. For the engine and 1 kg per second of steam, find the work of the turbine and e-engine. Ito. Work of the turbine. Ito. Sinabi kasi engine eh. Pag sinabing engine, work of the turbine yan, no? So, ito, work of the turbine. Use this formula, guys. Ano makukuha natin dyan? Work of the turbine is 1846.5678 kilojoule per kilogram. Yan yung makukuha natin values pag ginamit mo tong formula na to, no? Yan yung sagot, 1846.5678. Kaso sa problem, may binigkas na mass flow rate, di ba? Wait natin guys. Ito 1 kg per second. So, times natin yung kilojoule per kilogram ng 1 kg per seconds. So, cancel. Ang maiiwan is kilojoule per seconds, which is kilowatts. So, 1846.5678 kilowatts guys. Ito yung work ng turbina. So, to get the efficiency of the engine guys, to e-engine is what? So, wait lang natin guys, naglo-loading. E-engine is work of the turbine over energy chargeable. Ang energy chargeable guys, yun din yung heat added. So, wait lang na, sulat natin work of the turbine. Ang work of the turbine in kilojoule per kilogram yung gagamitin natin dyan. Tapos, over energy chargeable guys is what? Ito yan, no? Wait, no? Energy chargeable guys, ito. Ito yung heat added, di ba? Sulat ko, no guys, heat added is equals to H1 minus H2 minus H3. H1 minus H2 plus H3 plus H3 minus H4 plus H5 minus H7 minus work of the pump. Yan yung heat added. Kaso sinabi sa problem, kailangan natin energy chargeable. Tatanggalan ko lang natin to, yung work pump.
So, H1 minus H2 plus H3 minus H4 plus H5 minus H7. Yan yung energy chargeable, no? So, wait lang, no? Hanapin natin yung sinulat natin kanina. Ayan, no? Sulat natin, no? So, game, ano yun? H1 is 3363.5 minus 2913.2714 H2 to. Plus tayo ng H3, 3538.8 minus ng 3106 H4 to, guys. H1, 2, H3, H4. Plus tayo ng H5, guys. Plus 3565.51. 5138. 5138 to na, 5138. Plus 3565.9 thousand. Minus tayo na 25.13. Ito yung H7. Guys, ito yung H5. Ito yung H4. So, H4 to, guys. So, wala na to. Nagdoble yung H4 ko. Sorry. So, ulitin ko, guys. Ito yung H1. H2 plus H3 minus tayo ng H4 plus H5 minus tayo ng H7. So, ang energy ay thermal efficiency for the engine is what? Ito yung turbina, 1846.5678. Yung turbine natin which is 4197 ay energy chargeable pala to, 2848. Saan to nakuha, guys? Ito, H1 minus H2 plus H3 minus H4 plus H5 minus H7. Energy chargeable to, guys. So, ano nakuha natin sagot is 0.4399 engine efficiency. 4399, guys. Oops. Yan, guys. 0.4399, guys. Thermal efficiency for the engine. So, yun lang yung pinapanap na problem, guys. Sana. Ito. So, I hope na gets natin, guys. So, ano lang natin dito, summary. The heat added is what? For 176.9611 kilojoule per kilogram. Yan yung heat added for letter A. The next efficiency for cycle, 0.4372. For letter B, work of the turbine, 1846.5678 kilowatts. Tapos yung E-engine natin is what? 0.4399, guys. So, yan yung mga answer natin, guys. Sana na-gets, guys. So, that's all, guys. Problem number 2 to ng ideal reheats Rankine cycle. So, that's all, guys. Thank you for watching. See you and God bless, guys. So, ito yung TS diagram. So, goodbye.